Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, ay kailangan i-celebrate natin yung buhay kasi yung buhay natin siya rin ang nagbigay. At kumusta naman po ang inyong Pasko, nagdaang Pasko? Actually, masaya ako dahil kanina nagkita tayo sa Maseco. Hindi ko ina-expect na maraming tao na sumalubong sa akin doon. Nagbigay pa sila ng sorpresa na nagsayaw sila. So, kaya tayo naman, syempre kahit paano, bigyan natin sila ng munting regalo. Kasi alam naman natin, yung Kapaskuhan ay para sa pagbibigayan, pagmamahalan, at para sa mga bata na ma-inspire sila na malaman na ang Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, ay kailangan i-celebrate natin yung buhay kasi yung buhay natin siya rin ang nagbigay. So, ako naman, for this past few days, mula nung Christmas bago Noche Buena, naging abala rin tayo para maghanda para sa pamilya. Kasi talagang sa aming pamilya, ako talaga yung every year na nagbibigay ng sorpresa para sa aking mama at papa, sa mga kapatid. Ako kasi yung talagang maraming naiisip na mga ideas paano i-celebrate yung Christmas. So yun, naging busy ako kung paano i-prepare yung pagkain, susuotin namin lahat, kasi gusto ko lagi may motive yung Christmas namin. Tapos yung regalo, kung ano yung maibibigay ko sa kanila. Dahil doon, masaya ako. Hindi ko iniisip na yung Pasko para sa akin. Yung Pasko talaga para sa pamilya na lang. So, ma'am, medyo issue naman tayo ngayon kasi nabalitaan ko napanood ko to na narinig ko sa kanya sa yung katunggali mong politiko dito sa Maynila na tatakbo nga rin pag kami na sinabi niya na let's make Manila great again din daw. Di ba mo, narinig ko rin po ito sa inyo so anong masasabi mo doon? Actually, I think na nalaman ko rin na nabanggit na yun. Sa totoo lamang, sa sinabi niyang yun, natawa ko. Kasi sana ginawa niya na noon yung sinabi niya yun. Yung sinabi niya na make Manila great again, sana ginawa niya na noon, di ba? Bakit hindi ko ginawa? So, kaya ako, sinabi ko talaga sa taong bayan, let's make Manila great again. Ibig sabihin, hindi lang ako ang magbibigay ng Manila na maging great ulit, kundi dapat kasama yung buong Manileño. Sisiguraduhin niya na ngayon para wala nang balikan. Yes. Kasi kaya ako natawa dahil sana nga sinabi na nga niya. Yung sinabi niya, sana ginawa na niya talaga noon. Di ba? Sana hindi na niya masasabi yung make Manila great again kung ginawa niya yung naging great again nung panahon niya. So, siguro kailangan talagang hindi lang natin sabihin niya para sa sarili natin. Sabihin natin yan sa taong bayan na kasama natin silang gawin make Manila great again. So ma'am, about naman sa senior citizen, ano po yung masasabing reaction niyo po na yung mga senior citizen ay binigyan na rin ng priority ng ibang kandidato dito sa Maynila? Actually, sa nagampanan natin sa pagtulong sa mga senior citizen, hindi ako umabot dun sa punto na iisipin kung gagayahin tayo. Kung hindi sana, during the time na ako po ay bumababa at tumutulong, sana nandyan na sila kaagad. Kumbaga, nandun ako sa aking kaisipan na sana nakita ko sila noon. So ngayon na nakikita ko na binabanggit nila palagi yung senior citizen, masaya ako to the point na at least binibigyan nila ng attention yung senior. Pero ang tanong, bakit ngayong eleksyon lang? Bakit hindi pa noon? Kung time na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal at pansin ang mga senior citizen, hopefully, hindi lang ito dahil sa eleksyon. Kung hindi sana, namulatan sila na kailangan gampanan natin yung pagiging anak para sa ating mga magulang. So, ayan ma'am. Tungkol sa mga daya-daya na yan. Ano naman ang reaction mo ngayon at pati yung kanta nyo, lagi nyo kinakanta
para sa mga senior citizen ay pinipilit na rin nila kantahin. Anong reaction mo doon? Sana lang nasa tono, joke lang. Kasi pag wala sa tono, baka isipin galit or baka nakakatakot yung kanta. Kasi ako every time kinakanta ko yung kahit maputi ng buhok mo, talagang inaawitan ko doon mga senior citizen. Inaawitan ko na rin sama ko yung sarili ko na kapag nagkaedad ako at tumanda at may puting buhok na, sana awitin din yun ng anak ko para sa akin. Dahil yung awitin ko na yan ay hindi lamang isang lyrics na binabanggit o hindi isang responsibilidad bilang anak para sa kanyang magulang at responsibilidad ng taong maglilingkod para sa taong bayan. So mama, last na question na lang po. Sino nga ba po si Marita Mundong talaga? Pati yung concept mo na pag-aalaga mo sa iyong mga kasamang mga konsehal ay parang ginagaya na rin nila. Oo nga eh, sana ginagaya rin nila yung kaugalian ko talaga na maging isang tunay na Pilipino at kaugalian ng isang Pilipino na mahalin mo yung kapwa mo, na hindi lamang ikaw mabuhay para sa sarili mo. Kaya ako naman, yung aking line-up, yung aking vice mayor, aking mga konsehal, sabi ko nga kahit saan ako makarating, gusto ko nandun sila. Dahil nung tagumpay na ibinibigay ko para sa aking sarili, sa aking pamilya, ibinabahagi ko sa kanila dahil gusto kong makita nila ang tunay na tagumpay para sa pangkalahatan, hindi lang para sa sarili. Kaya, hopefully, yung paggaya nyo sa akin, okay yan. Basta gayahin nyo lahat hanggang puso, hindi lang yung salita dahil sa eleksyon. Pero nananalangin pa rin ako at naniniwala na naging magandang ehemplo tayo para sa ating kababayan, lalo na po sa mga senior citizen, na dapat po yung mga anak natin, mga apo natin, bigyan tayo ng respeto, pagmamahal. Kasi sa bandang dulo, may pera ka man o wala, ito pa rin yung magbibigay ng katatagan ng loob ng isang nagkakaedad na. Kumbaga, later part na yung pera eh. Kasi yung pera, binibigyan ka lang ng pangangailangan mo. Pero yung emotional at yung moral support na dapat ibigay ng pamilya, yun dapat ang maibigay natin sa mga senior citizen. And last na lang po, ano naman po yung magiging message niyo sa mga senior citizen na hanggang ngayon, hinihintay pa rin kayo, nakita man lang ba kayo bago mag-election? Tama. Actually, yung mga senior citizen natin, for the longest time, for almost 3 years, nakasama ko sila. Marami ako natutunan. Sobrang dami na hindi ko inakala na lahat ng ito ay masasabi sa akin ng senior citizen. Dahil lahat ng salita na binibigkas nila ay mahalaga para sa akin. Kasi yan ang nagbibigay dahilan sa akin kung bakit kailangan ipagpatuloy ko ang laban na ito at hindi ako mawala ng pag-asa na ang Maynila ay maaayos pa rin para sa pangkalahatan, hindi lamang para sa mga politiko. Ang hangad ko po sa ating mga senior citizen, sa ating mga lolo at lola, Happy New Year po sa inyo. Sana ito pong darating na bagong taon, magkaroon na po talaga ng tunay na bagong pagbabago sa Maynila. Dahil ang hangad po ng isang Marita Mundong ay maglingkod at ibaba ang lahat ng tulong sa ating mga lolo at lola, sa ating mga magulang. Dahil yan po ang regalo na hindi ninyo makakalimutan pag yan po ay naibigay natin sa ating mga magulang. Kaya sana sa mga senior citizen na nag-aabang po sa akin, naku, pasensya na po kayo, isa lang yung katawan ko, kung pwede ko nga lang paramihin po ito, kaso isa lang po ako, pero wag po kayong mag-alala sapagkat pipilitin po at gagampanan po ang pagiging isang superhero na si Super Marita Mundong para sa Maynila. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Thank you so much and Happy New Year to all! Happy New Year po!